Nakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas, sa DXMY kanap ng alas 5:02 na po ng umaga. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsupe. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa programang Unang Radyo ng Balita. Ang araw po ng Miyerkules mga kasama, ngayon po ay 22 sa buwan ng July 2026. Kami po ay umaasa na nasa maayos kayong kalagayan at malusog na pangangatawan malayo sa anumang karamdaman. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balitang nakalap ng inyo pong radyoman sa nakalipas na 24 oras dito sa lubat labas nating pinakamamahal. Nalungsod ng Cotabato sa napakarami po mga balitang dapat po ninyong malaman. Ating kaagapay this morning sa Radyoman Chief Tech Alvin Castellon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Una sa lahat, headlines. Isang Innova na kulay pulang sasakyan bumangga sa isang concrete barrier o dito sa Island fence sa bahagi po ng Sinswat Avenue sa Cotabato City sa kasagsagan ng ulan. Una sa lahat, headlines. Convergence Caravan ng Bangsamoro Government at ng National Government gagawin ngayong araw dito sa Bangsamoro Government Center. Una sa lahat, headlines. Oversight Committee ng Committee on Finance, Budget and Management nagsagawa ng hearing kahapon kung saan itong MPIT ang kanila pong sinalang kahapon. Una sa lahat, headlines. Mga baril at IED na recover ng militar sa bahagi po ng Mama Sapanu sa Maguindanao del Sur. Una sa lahat, headlines. Lieutenant General Antonio Naparete papalit bilang Chief of Staff ng Sanatang Lakas ng Pilipinas matapos na magretiro si General Browner habang si Lieutenant General Gumiran siya namang hahalili bilang commanding officer ng Philippine Army. Una sa lahat, headlines. 63.6 milyon halaga ng smuggled cigarettes na sabat naman sa Lanao del Sur. Una sa lahat, headlines. Bagong commanding officer ng 57th IB na courtesy call sa 603rd Brigade. Una sa lahat, headlines. High value individual arestado matapos makonfiska ng illegal na droga at baril sa mine ng Pikit. Una sa lahat, headlines.
Farm at Joyka, lalong pinagtibay ang ugnayan para sa mga proyekto dito sa Bangsamoro. Tambalang matinis. Unang-una sa lahat. Headlines. PSA Farm, sinimulan ang 2026 Mid-Year Performance Review. Una sa lahat. Headlines. Governor Rinaldo Tamayo at Gob Tukaw Mastura kasama sa mga kinilalang nagpakita ng mataas na trust at performance rating. Una sa lahat. Headlines. Balitang nasyonal, NBI Director Matibag naging naging witness kahapon ng prosekusyon sa nagpapatuloy na Vice President Inday Sara Duterte impeachment trial. Una sa lahat. Headlines. BSP naglalabas ng gabay sa panganib ng casino junket operation. Una sa lahat. Headlines. Balita naman na sa ibayong dagat na lang po katao na sawi sa flash flood sa Afghanistan. Mahigit naman sa 100 katao ang missing. Radyo, kinig na ng radyo, kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita. Impormasyon, Reaksyon. aksyon, Uma-umaga. nakakarga na sa Unang radyo. Unang balita. Sa bago at umarangkadang programa. Para sa mga naghahabol ng oras. Uma-umaga. Bago ka lumarga. Mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo. Unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo. Unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli sa magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa programang Unang Radyo ng Balita. Good morning sa mga viewers po natin sa Facebook page live na nakatutok po this morning at syempre pa sa ating mga suki sa 37 barangay ng Cotabato City na nakatutok po sa 90.9 FM. Mapia-mapita sa Kanalagunsan sa mga nagkakape sa mga sandaling ito. Good morning po sa inyo mga kasama. Kailangan po na samahan ng pandesal at ng ano pa man ang inyo pong mainit na kape para nang sa ganun maging masarap ang inyo pong paghigop mga kasama. Siyempre pa sa ating mga driver na sweet lover, biyayang awang super, village super, sa mga tricycle driver, sa mga payong driver, good morning. At sa atin po mga farmers at mangingisda sa bahagi po ng SGA. At dito rin po sa bahagi ng Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte, mapia-mapita sa Kanalangunsan. Good morning kay Diara Uyaw sa bahagi po ng Maynila, kay Mimier Abdul Hamid Tugal sa Manawlanan SGA at kay Asley Coderata. Good morning sa Barangay Damatog at kay Father Elmar Cortel sa bahagi po ng UP dyan sa bahagi po ng Nuro. Good morning Fads, kumusta ka naman? At kay Cecil Cordero sa Family Makaya, Tadike at Maiting. Sa bahagi po ng Kitubud sa Libungan, kay Sally Abdul Karim, kay Jeffrey Salvador, kay Danny Labrador at kay June Quezan. Good morning po sa inyo. Kay Dato Tug Uto sa SPDA sa Dato din Sinswat. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Na-recover ng mga kasapi ng 6th Officer Infantry Brigade at 34th IB ang 5 matatas na kalibre ng baril, mga magasin na bala at mga explosive device sa bagi ng Tukan Nalipaw sa Mama sa Pano sa Maguindanao del Sur matapos ang isinagawang operasyon. Ayon pa sa militar, isinagawang naturang military operation matapos ang kasunod
ng tip mula sa isang sibilyan kaugnay sa ininalang pinagkukublihan ng paniniklan na grupa na inuugnay sa Dawla Islamia Hasan na grupa. Sinabi ni 6th of First Brigade Commander Brigadier General Edgar Cato na makatutulong ng malaki ang pagkakasamsam ng mga matataas na kalibre ng armas at mga pampasabog upang maiwasan ang banta sa seguridad sa naturang lugar. Samantala, tiniyak naman ni 6ID at ang Joint Task Force Central Commander Major General Jose Vladimir Cagara na magpapatuloy ang intelligence-driven operation ng militar bilang bahagi ng paghahanda para sa mapayapang halalan sa Setyembre 14. Muna at tumutok sa... Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita naman, nasamsam ng pinagsanib na puwersa ng kapulisan at ng militar ang tinatayang nasa 63.6 milyong halaga ng iligal na sigarilyo matapos maaresto ang 4 na mga sospek sa isinagawang operasyon sa Madalom, sakop ng Lanao del Sur. Ayon pa sa report ng PNP, naharang ng mga otoridad ang 2 wing band na may kargang 1.4 master cases ng mga sigarilyong may tatak na modern at Englishman na umano'y nakatakdang dalhin sa Marawi City. Isinagawa ang operasyon matapos na makatanggap ng impormasyon ng militar hinggil sa umano'y illegal na transportasyon ng mga kontrabando. Naharap ngayon sa ang 4 na mga suspect sa kasong paglabag sa Custom Modernization and Tariff Act at Graphic Health Warnings Act ng Republic Act 10643. Unang radyo, unang balita. Dito naman sa Cotabato City, isang kulay-pulang Toyota Innova ang bumaga sa barrier sa kaban po ng Sinswat Avenue habang nasa kasagsagan ng malakas na ulan na kagabi. Kung saan di po namalayan ng naturang driver ang barrier sa gitna po ng Sinswat Avenue kung kaya't nagkatupi-tupi ang kanya pong Toyota Innova. Ganon din, nasira din po ang concrete barrier sa gitna ng naturang daan. Unang radyo, unang balita. Sir, paano ba yung nangyari, sir? Pakikwento po. Tumatakbo kami. Habang tumatakbo, hindi namin nakita yan kasi malitakwan. Yung barrier? Father. Bigla siya ang naramdaman namin. Parang binangga kami ng sasakyan. Bigla huminto ang sasakyan. Yung pangyayari, sir, mabilis ba yung pagpapatakbo? Hindi naman, maliban 20 or 15. Ang pagtatakbo namin. 20 speed niya o 15 speed. Bigla kami nabangga yung Biglang nabangga namin yung aero. Mga anong oras ba yung nangyari, sir? Pagkaka alam niyo, sir? Mga 8:20. Pero parang may himala, sir, dahil hindi man lang kayo nasugatan, wala kayong kagalos-galos, pero yung sasakyan, wasak na wasak. Wasak talaga. Ala ka rin. Hindi kami walang nasakta sa amin. Yung lang, yung salamin lang na parang inusok sa amin. Yung pagkabangga ba niyo, sir, ano ba yung Unang radyo, unang balita. Hindi kasi taga Cotabato City at di napansin yung naturang barrier na nakalagay dyan po sa gitna ng Sinswat Avenue. Ito nangyari dyan sa harap po ng Indie Girls mga kasama. Baka si tatay ay di napansin na may harang sa gitna po ng daan. Kumbaga di niya kabisado ang daan at sila po nabangga sa naturang barrier sa gitna po ng daan. Kagabi din po ay napasugo din si CTTMC Muinul na kung saan ay nag-conduct na po ng investigasyon matapos ngang mangyari ang naturang aksidente sa gitna po ng daan dito sa Sinswat Avenue. Unang radyo, unang balita. Nag-iba yung barriers natin dito sa may tapat ng Girls Department. So ito nga galing ito sila sa DBS, Dato Blas Sinswat Municipality. Pauwi sana sila ng barera.
So ito nga, nagulanta na lang sila ng nabangga nila itong barrels natin dito sa tapat po ng Girls Department. So buti na lang yung driver nakaiwas dito sa may front seat kasi pumasok yung party ng barrels dito po sa windshield po ng sasakyan. So buti na nga hindi tinamaan yung driver. So far okay naman yung driver. Ilan ba yung sakay dito sa sasakyan nito, Sir Chief? 4 ang sakay nito, Sir Edge. Nakilala na ba yung sino yung driver dito, Sir Chief? Ang pangalan ng driver, si Mamarinta Abdul Salam ba yun? O, tanong ko dito. Oo. Nasa Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa next mo ay ganap ng alas 5:17 na po ng umaga. Tatak RMN. Bumangon na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Swerte si Tero. Di po nasugatan ha dahil yung naturang bakal ay dire-diretso sana sa front seat. Sa driver seat yung bakal. Baka malakas ang takbo ni Tiro, hindi lamang 20 o 15. Ang sabi niya 15 to 20 lamang pero ganon na matindi yung pinsala at yung bakal na sa itaas. Nakarating sa kanya pong driver seat mga kasama. Atin na pong dukuin mga kasama. Report natin mga kasamang radyo man na kumala po ng balita. Ating dakwa na report ni Radyoman na Maestro sinasabing karambola ng dalawang truck o dalawang dump truck isang truck wing van at motorsiklo, 3 sugatan sa Dato din ng Sinswat kahapon po ito. Ating dakwa na si Radyoman Maestro Rahiban Saw. Ronda Presinto. Dalawa katao ang nasugatan matapos masangkot isang karambola na kinasangkutan ng isang 10-wheeler wing van truck, dalawang dump truck at isang motorsiklo sa kahabaan ng National Highway sakop ng Barangay Baka sa bayan ng Dato rin Sinsuat, Maguindanao del Norte, bandang alas 11 ng tanghali kahapon. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, bigla umano nag-u-turn ng isang dump truck dahilan upang magpreno ng biglaan ang kasunod na wing van truck. Sa kabila nito ay nagkaroon pa rin ng bangga na umabot ng 2 pang sasakyan. Nasugatan ng driver ng isang dump truck at ng motorsiklo na agad naman na isugod sa pinakamalapit na bahay pagamutan upang malapatan unas. Samantala ligtas at walang tinamong pinsala ang driver ng isang wing van truck at isa pang dump truck. Nasa kustodiya na ngayon ng Dato rin at Municipal Police Station ang mga sangkot na nasakyan habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang panagutan ng bawat panig. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala dakwa natin sa Radyoman Dato Jul. Babaeng may patong-patong ng kaso arestado naman sa bayan o sa Kidapawan City. Sa detalye sa Radyoman Dato Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. Kulungan ang bagsak ng isang babae na matagal nang wanted sa batas matapos silbihan ng warrant of arrest ng pinagsanib puwersa ng PNP Special Action Force, Cotabato Police Provincial Office at Kidapawan City Police Office kahapon. Sa Barangay Nuangan, Kidapawan City North, Cotabato, kinilala ng Kidapawan City PNP ang sospek na si Salman Hasan na nahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020, multiple attempted murder at destructive arson. Ang warrant of arrest ay nilabas noong October 2021 ng Regional Trial Court Branch 13 Cotabato City na pirmado ni Presiding Judge Annabel Piang. Matagal na umanong pinaghanap ang sospek matapos tumakas mula sa Cotabato City at nanirahan sa Kidapawan City kung saan ito nagkaroon ng negosyo. Kasalukuyan na itong nasa kustodiya ng kapulisan para sa kaukulang proseso habang initinagda naman ang paglilitis sa kanyang kasong kinasasangkutan. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Judy Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala ating dakwa naman na report ni Radyoman na Daisy sinasabing MIPA pinalawak ang kalaman ng BA number 64 sa pamamagitan ng community-wide IEC
Sa detalye, si Radyo Monday Simangot. DXMY. Tata RMN Report. Matagumpay na isinagawa ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs o MIPA sa pamamagitan ng Ancestral Domain Division ang Community-Wide Information Education Campaign o IEC ukol sa Bangsamoro Autonomy Act o BAA No. 64 at sa Implementing Rules and Regulations o IRR nito na nakatuon sa mga probisyon kaugnay ng lupang ninuno sa Barangay Kitulaan, Carmen, North Cotabato, Special Geographic Area o SGA BARM. Aktibong lumahok sa aktibidad ang 100 miyembro ng Indigenous Peoples o IP, kabilang ang mga kababaihan, kabataan at nakatatanda. Pinangunahan naman ng mga pangunahing opisyal ng MIPA ang programa, kabilang sina Deputy Minister Rene Batitaw. Layo ng inisyatibang ito na higit pang mapalawak ang kamalayan ng komunidad, mapalalim ang pag-unawa sa BAA 64 at sa IRR nito at mahikayat ang aktibong pakikilahok sa pagpapatupad ng mga probisyong may kaugnayan sa mga karapatan at pamamahala sa lupang ninuno. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Monday sa balitang yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin ha. Kay Wahida akan mamalapat sa SGA. Good morning daw, pa-shoutout sa Sampa Family. Na gustong iwasan at dito rin po sa bahagi po ng mamalapat na family mga kasama. Good morning. Kay Bayang Makol Sumitibang Waya, kay Dato Tong Waya ng Purok Bayalabi sa Dato Balabaran. Good morning po sa inyo sir. Kay Shaud Car Ibrahim Alhamada from Valenzuela City. Kay Mud Sainal, good morning. At kay Ansari Pakil. Kay F4 Severo, good morning. Sa bahagi ng Kibukay, sa bayan po ng UP sa Maguindanao del Norte. Kay ka-driver vlog, good morning. Sa mga kasamaan ko sa Barangay Awang, Sir Mark, good morning. Salamat DXMY. Kay Nord G. Pangato Bansaw, good morning. Sa Bangsamoro UBGP, Bulit Dato Muntawal, Magsur. Kay Mayor Lokman ng Buluan at kay Black Hawk Ala. Kay Jainuddin Hailon sa Esperanza. Kay Rima Singkot, good morning ng Bubong Sukran. May pasok po ba ngayon so far? May pasok. Walang advisory ha. Pero yung convergence tuloy mamaya dito sa BGC. Kay Violet Tingas Kapantuhan, good morning. Habang nagkakape sa malamig dito sa Kinapawan na City. Ano ba yung kape mo ma'am? Anas or Masilman. Kay Jeffrey Aringa, good morning. Kay LJ Landao sa bahagi po ng Labungan. Kay Sara Sakandal, kay Tatuang Dumato, good morning DXMY. Kay Noraida Nasyo sa area po ng Lagigaw o Langigaw sa Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur sa Poblacion 2. Oras natin mga kasama ganap na 5:23 na po ng umaga. Oras na para tayo po'y humigop ng Masilman Strong Coffee. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika. Lumalabas, alabas, ang aming
Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Naku, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sakit galikod ug hawak, ngulngul nga mga kasukasuhan, hawoy nga kaluwasan, aniya na ang Nance Liniment Oil, ang tubag sa mga kasakit. Gama kini sa mga natural na mga elemento sa mga tanom. Maayo kini sa mga adunay arthritis ug rayuma. Pwede sab kini sa mga buros ug mga bata, labi na sa adunay pinakang lamok ug uban pang mga insekto. Dakong tabang usab ang Nance Liniment Oil para sa mga na-stroke ug paralisado aron mas mapadali ang ilang pag-recover. Kinisab ang mga ginagamit sa mga masahista ug mga asawa aron siguradong wagtang ang mga panuhot ug pamugnaw ni Mister. Nance Liniment Oil, sukad kani adto hangtod karon, mabati ang tinuuray nga haruay nga pamati. Nance Liniment Oil, available sa tanang butika. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ako'y nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Rexino Forte. Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako believe. Ako'y nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Rexino Forte. Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Oras sa Pilipinas sa next mo ay ganap ng 5:30 na po ng umaga. Tatak RMN.
Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang radyo, unang balita. Tuloy sa paghatid po ng mga balita nga nakalap ninyo po Radyo Man ngayong araw po ng Miyerkules, araw po na ina ng laging saklolo. 22 na po tayo sa buwan po ng July 2026 mga kasama. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa ating programa this morning. Kay Ma'am Beta Swagabla, good morning. Kay Matwa Manguda sa Tanuel at kay Samsudin Mama Saunda sa Ligwasan ng SGA. Kay Nurhuda Kali sa Piges, good morning. Kay Tatwang Samarudin, kay Jahed Ligyalam, good morning sa Batulawan, Malidagaw SGA, good morning. Sa Team Talipapa kay Sarge Wanday at kay Ate Jane na Kuya Jun Amis, good morning po sa inyo. At ito rin po kay Kuya Rigor, sa bahagi po ng Awang kay Kuya Tata at kay Ate Diding. Kay Kuya Raymond Abakahin, good morning po sa inyo. At kay Ma'am by Ma'ams Balaw sa bahagi ng RH11 dito sa Cotabato City. Diyan din po sa bahagi ng RH2 kay paring Jo Maria Abrera sa Apples Bulaluan, good morning. At dyan din po sa bahagi po ng Poblasyon Mother sa Super at dito rin po sa Poblasyon 5 at Poblasyon 6. Good morning po sa inyo. Kay Ma'am Ruby, Sir June Lantaya, good morning. Sa bahagi po ng Tapayan na Sultan na Mastura sa Maguindanao del Norte. Always pong nakatutok sa ating programa sa 90.10 FM. Kumusta Ma'am Ruby at kay Sir June? Sa mga dagdag pa rin pong balita, tuloy na ngayong araw ang Convergence Caravan ng Bangsamoro Government at ng National Government dito sa Bangsamoro Government Center, kung saan ay pinagbabawal ang pagpasok po ng mga single motorcycle dito sa naturang compound mga kasama. Ang hakbang na ito ay pinapatupad bilang bahagi ng mga seguridad para sa programa at sumasaklaw sa lahat ng mga motorsiklo maliban sa mga otorisadong motorsiklo ng pamahalaan at mga ginagamit para sa serbisyong pang-emergency. Pinapayuhan ang mga empleyado, mga dadalo sa naturang programa ngayong araw at ang mga bisita na iparada ang kanilang mga motorsiklo sa labas ng BGC at sundin ang mga tagubilid ng mga security personnel upang matiyak ang maayos at taligtas na pagdaraos ng Convergence Caravan. Radyo, unang balita. Debatida kung tuloy yung mataas na opisyal na bibisita sa naturang Convergence Caravan. Antabayanan mamaya yung mga karagdagang kaganapan dyan sa bahagi po ng Bangsamoro Government Center. Samantala, formal na bumisita sa himpilan ng 603rd Brigade sa Barangay Milbok, Palimpang, ang bagong talagang commanding officer ng 57th IB na si Lieutenant Colonel Ronaldo Tarayo para sa isang courtesy call kay Acting Brigade Commander Colonel Glenn Caballero. Sa pagpapulong tinalakay ang ng dalawang opisyal ang pagpapalakas ng koordinasyon at pagtutulungan sa pagpapatupad ng mga operasyon upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at seguridad sa mga lugar na nasasakupan ng 601st. Ayon pa sa Brigade Commander, patuloy itong makipagtulungan sa mga unit ng militar, lokal na pamahalaan at mga iba pang katuwang na ahensya upang maisulong ang kapayapaan at ligtas na pamayanan dito sa kanilang operational control. Unang radyo, unang balita. Kahapon naman dito sa bahagi po ng Cotabato City, muling nagsagawa po ng oversight hearing ang Committee on Finance, Budget and Management and ng Parliament na pinangunahan po ni MP Attorney Kitim Kadatuan Jr. bilang committee chair. Kasama din po dito ang kanyang co-chair na si Attorney Naguib Sinarimbo at nakasalang kahapon ng tanggapan po ng Ministry of Trade, Investment and Tourism ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na kung saan ay humarap ang kanilang minister na si Minister Muhammad. Kasama din po ang mga attached bureau ng naturang opisina.
Dito ay natalakay ang performance ng naturang opisina at yung kanila pong mga budget na kanila pong ginagastos sa 2026 na kung saan ay mahigit sa 800 million pesos ang kabuang pondo. Naroon din po ang mga miyembro po ng parliament na nagsagawa din po ng pagtatanong sa naturang ahensya, mga kasama. 270 million. Okay, so first quarter, magkano? First quarter po, 58.3 million. 58.3 million. Second quarter is 15.8. 15.8. So total of? Total 74.1 million. 74.1 million for the 2 quarters. January, February, March, April, May, June. Ito yung request nyo. Binaba ng MFBM sa inyo? Yes po. However, 74 million. yes po. However, sir, yung capital outlay po na portion supposed to be second quarter, but then nababa po siya this July lang. Because of So binaba na rin nila? Apo. So of the binaba sa inyo na 74 million, which is based on your targets o sa plan na program execution, magkano lang na nagamit? As per report po kanina ng chief accountant namin, yung 2.5 million, that is 1% of the 2 million? Ako, 2.5 million. Not even half of the 74 million. Not even 1/4 of the 74 million. So, ibig sabihin, nababa na yung pera sa inyo, pero hindi pa rin gumagalaw yung programa. Sige, so, yun ang isang... Unang radyo, unang balita. Ang nagtatanong, mga kasama, si MP Attorney Nagiba Sinarimbo, na kung saan kanyang tinanong kung saan ang 270 million pesos na pondo ng BESA na kung saan ay inilaan para sa nireprogram ng naturang ahensya at 1% pa lamang ang nagagastos. Unang radyo, unang balita. Kahapon sa naturang oversight hearing ay nabati din ni MP Attorney Nagiba Sinarimbo na ang naturang minister ay madalas na nagta-travel na kung saan ay magit sa 100 plus na mga araw ang inilaan para po sa travel ng naturang minister. Ayon pa kay Attorney Nagiba Sinarimbo, kailangan malaman din po ang kabuang budget ng naturang opisina sa paglalalaan ng travel expenses. Unang radyo, unang balita. But since you assumed office in August of 2025, you traveled a total of 199 days. That's more than 50% of the total number of days you've been in office. Pwede mo bang tingnan yun, maigi, ma'am? Kasi, tama yung sinasabi ni Coco pagka more than half of your time is spent outside the office, what happens to office work? Hindi lang itong 1% ang na-notice namin. We also have a copy of the complaint from 888 forwarded by the office of the Cabinet Secretary sa office nila. We were looking at the challenges. Meron pa kayong accounts payable sa mga suppliers. Pwede ba namin magkano ho yung hindi ba nababayaran? Since last year. For the accounts payable as of December 31, 2025, and yung natira na lang po na unpaid sa records namin as of yesterday is 9,131,530.94. Ang malaking bulk po nito is yung hindi pa po natapos na consultancy with the USM, which is around 4.7 pa yung hindi namin mabayaran kasi hindi pa nga po natapos. So, yung total paid na po namin na accounts payable since December 31 is
69.27%. Yan yung buong accounts payable ninyo. Opo, Na ang hindi na lang nababayaran as of date ay 9 million. 131,000. Magkano yung original na AP ninyo? 44,979,783.60. Ito rin ba yung 46 million? Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita mga kasama, dito naman sa Cotabato City, sa area po ng Poblacion 9, na kung saan ay yung pagkaantala sa paghahakot ng mga basura sa naturang barangay ay sa umano sa mga hamon sa liderato ng bagong barangay chairman na si Aminuddin Gyamad. Makarang hindi pa umano na ita-turn over ang garbage truck sa barangay. Halos 2 linggo nang naipon, ang dami na. Ang mga basura ng mga residente kung saan sinusubukang hanapan ng paraan ng barangay Poblacion 9 na makairam o rerenta ng garbage truck sa ibang mga barangay sa lungsod. Humingi naman ng pangunawa si Kapitan Gyamad sa mga residente dahil sa pagkaantala ng pagkolekta ng mga basura. Unang radyo, unang balita. Isa talagang priority ko yung basura natin dito kung paano yan mahakot. Saka ito nga, naghanap ako ng manghiram tayo. Manghiram tayo ng sasakyan kung walang... Noon, meron talaga eh. Meron. Pero hindi pa natin nakuha. Hindi pa na-turn over yung dump truck garbage. Ito nga, nakakayaman sabihin. Pero ito ang totoo. Marami na naipon yung mga constituent natin dito sa Poblacion na humingi ako ng pasensya, unang-una siguro, humingi tayo ng pasensya sa ating mga constituent dito sa Poblacion 9 dahil nga may nasikaso pa na konting tiis lang, maakot din natin yan. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita mga kasama, sa naturang barangay pa rin po ni Kapa Mino Gyamad mga kasama. Kung saan kanyang hinikayat po mga benepisaryo ng AFLIP Assistance Program sa naturang barangay na i-follow up at kumpirmahin kung nasa talaan ang mga pangalan ng mga ito para sa 2,000 one-time payout bago papasok ang August 2026. Ang nasabing ayuda ay programa ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan target na magkapagkalooban yung mga low-income workers batay sa Social Security System at mahirap na mga household batay din sa datos ng DSWD at ng MSSD. Unang radyo, unang balita. Tayo sa mahal na Allah dahil may dumating na programa ng ating Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Itong tinatawag nilang AFLIP ngayon nandito sa barangay natin na Poblacion 9 ang listing. Kung maaari, kung yung taga Poblacion 9 pumunta dito sa barangay natin upang tingnan ang ating listing, kung nandun man ang inyong pangalan, ay inshallah ay matatanggap niyo yung ayuda niyo na parang tagtuki yata yan. National... Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras ganap ng 5:44 na po ng umaga. Tatak RMN. Ating balikan mga kasama, report natin mga kasamang Radyoman. Balikan natin sa Radyoman.org, sinasabing street level individual arestado sa bypass operation ng Station 4 sa Cotabato City. Sa detalye sa Radyoman.org abang Ronda Presinto.
Sa kulungan ng bagsak ng lalaking tulak umano ng iligal na droga matapos kumagat sa drug bypass operation ng Police Station 4 Drug Enforcement Team alas 12:25 ng tanghali kahapon sa bahagi ng Purok Night Market, Mother Barangay Bagua, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 4 Chief Police Captain Eduardo Malikdem ang suspek na si alias Mahmoud, 39 anyos, may asawa, construction worker, residente sa nasabing barangay. Nasamsam sa suspek ang 3 malilit na pakete na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na 0.10 grams na nagkakalaga ng 680 pesos. Maharap ang suspek sa kasong paglabag sa RA 9065 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na isasampa laban sa kanya. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak Arimen. Unang radyo, unang balita. Salamat, Web, sa balitang yan. Balikan natin sa Radyo Man, Maestro. Vice Mayor Sinsuat na mahagi ng ayuda sa Barangay Mompong, Dulangan. Sa Barangay Mompong, sa DOS, sa detalye sa Radyo Man, Maestro Rahiban Sao. DXMY. Tatak Arimen Report. Pinangunahan ni Vice Mayor Dato Babsio Sinsuat ng bayan ng Datuling Sinsuat ang Maguindanao do Norte ang pamahagi ng family food packs sa mga residenteng naapektuhan ng nagdaang lindol sa Barangay Mumpong sa nasabing bayan. Isinagawa ang ayuda sa ilalim ng inisyatiba ni Congresswoman Biden Paul Mastura. Naging katuwang ng pamahagi sina Municipal Councilor Dato Uga Sinsuat, Municipal Councilor Bay Sofia Abbas, Municipal Councilor Dato Sura Blumangal, Councilor Dato Rahib Dicolano, Councilor Ted Moinggit at Councilor Baiseng Drusali. Nagpahayag naman ng pasalamat si Barangay Chairman Dato Zuhari Adam sa LGU ng Dato ni Sinsuat at kay Congresswoman Biden Paul Mastura sa agarang pagtugon at tulong sa mga residente na ani nagpapakita na hindi napabayaan ng kanilang komunidad. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak Aramen. Unang balita. Salamat, Maestro, sa balitang yan. Samantala, higit 400,000 na halaga ng iligal na droga, baril na sabat naman sa isulan sa detalye si Radyoman Dato Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. Nasamsam ng pulisya ang tinatayang 408,000 pesos na halaga ng pinag-inalang shabu kasabay ng pagkakaresto sa isang high-value individual sa isinagawang search warrant operation sa Barangay Kalawag 2, Isulan, Sultan Kudarat Province. Ayon sa Pro-Turb, na-recover sa operasyon ang 6 na sachet ng shabu na tumitimbang na abot sa humigit kumulang 60 grams at isang .38 revolver na may bala, isang rifle grenade at iba pang mga drug paraphernalia. Isinagawa ang operasyon sa koordinasyon ng PIDEA Region 12 at iba pang police units habang dinala kaagad ang suspek at ang mga ebidensya sa Isulan MPS para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso sa ilalim ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at iba pang kaugnay na batas. Binigyan din ng Pro-Turb na bahagi ito ng pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga at loose firearms sa buong rehiyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul Di Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat, Dato Jul, sa balitang yan. Samantala, balikan natin sa Radyoman Daisy sa kanyang report. Mga lider ng Maguindanao del Sur lumagda sa PISA Manifesto. Tiniyak ang mapayapa, kapanipanawalang halalan sa BARM. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangot. DXMY. RMN Report. Nagtipon ang mga lokal na punong ehekutibo, mga kinatawan ng militar at pulisya at mga lider ng Moro Islamic Liberation Front o MILF upang lagdaan ang Manifesto of Peace and Unity bilang pagtitiyak sa mapayapa, maayos at kapanipaniwalang pagsasagawa ng kauna-unahang halalang parlamentaryo ng Bangsamoro Autonomous Region. Nagsilbing daan ang Maguindanao del Sur Leaders Conference at Provincial Peace and Order Council Cluster Meeting upang mapag-isa ang mga hakbang sa seguridad, matugunan ang mga isyong kinakaharap ng mga komunidad at mapagtibay ang mga hakbang sa pagpapanatili ng kapayapaan bago ang makasaysayang parliamentary elections ng BARM sa September 14, 2026 sa kanyang talumpati bilang panauhing pandangal. Iginiit ni Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRUS Secretary Mel Senen Sarmiento na ang kapayapaan at kaunlarang pang-ekonomiya ay dapat na magkasabay na isinusulong.
Kaya't ni Sarmiento ang mga lider na humalaw ng aral sa mabilis na pag-unlad ng ekonomiya ng South Korea at Vietnam matapos ang digmaan. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Mandesi sa detalye ng balitang yan. May tama ka sa loto. Ating silipin muna resulta ng drone ng PCSO para na hindi po umurong sa pagtulong mga kasama. Alas 2 sa Swartras sa lumabas 759. Samantalang alas 5 naman 042. Alas 9, Swartras 667, 6-digit naman alas 9 kagabi 468, 170 sa milyones na papremyo, 642 nasa 10 million ng jackpot prize sa winning combination po natin, 17, 41, 13, 10, 38 at 16, 649 naman nasa 82.2 million ng jackpot prize. Winning combination natin na 15, 48, 37, 44, 08 at 42. 658 naman, nasa 148 million ng jackpot prize. Winning combination natin 47, 49, 17, 31, 28 at 30 mga kasama. Congratulations sa nakakuha ng naturang winning combination na yan. Good morning kay Don Vlog sa Mother Barangay Bagwa sa Purok Durian. Aba, good morning sa mga taga Bagwa ha. Diyan sa Manday kay Eduardo Swan ha, sa Purok Duhat. Good morning. Kanyang birthday kahapon. Belated happy birthday. Kay Eduardo Swan, kay Parida Balabagan, good morning sa Lagundi at kay YG Asley. At kay Michael Uy sa Baguio po ng Libak, Sultan Kudarat. Kay Casly Oy, good morning daw. Kay Ronnie Gamit sa area ng Pikit. Kay Taginod Limpiang sa Buluan, Maguindanao del Sur. Balikan natin sa Radyo Manda 12 sa kanyang report mga kasama. Ronda Presinto. Ronda Presinto. Arestado ng City Police Drug Enforcement Unit ang isang ama ng tahanan matapos masakote sa ikinasang drug bypass operation 1:50 ng hapon kahapon sa bahagi ng Purok 7, Barangay Bagua 3, Cotabato City. Kinilalang suspect na si Aresteng, 59 anyos, walang trabaho, residente sa nasabing barangay. Nakuha sa pag-ingat ng suspect ang isang maliit na pakete na naglalaman ng hininalang shabu na mabigat na 0.08 grams na nagkakalaga ng 544 pesos object of sale. Samantala, itinuturing high-value individual umano ang suspect dahil dati nang nakulong sa kaparehong kaso hanggang sa mapalaya. Nakakulong na sa Police Station 1 ang suspect at maharap muli sa kasong paglabag sa RA 9165 na isasampa laban sa kanya. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Balitang Showbiz. Ating balikan sa Radyo Man Daisy. Update naman sa mga marites, mga kasama. Umani ng atensyon online ang asawa ni Baron Geisler matapos siyang mag-iwan ng komento sa Instagram na humihikayat sa aktor na sumailalim sa drug rehabilitation. May laman ang naging komento ni Jamie Evangelista sa isang Instagram post ng isang aesthetic clinic kung saan makikita nagpapa-facial treatment si Baron. Say ni Jamie, mas makabubuti raw na maghanap ang aktor ng rehabilitation sponsor na makakatulong dito upang matugunan ang ugat ng kanyang mga problema.
Burado na ang naturang komento ngunit agad namang kumalat sa social media ang screenshot nito. Dahil dito, nagkaroon ngayon ng espekulasyon ang mga netizen sa posibleng pagbabalik ng aktor sa kanyang dating problema na paggamit ng droga. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mahmoud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Man Daisy. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin dyan sa bahagi po ng Awang at sa Mintex. Susunod na sina Radyo Man SM Erwin Kabilbigan at Radyo Man Webs abang sa programang Straight to the Point. Ating naging partner this morning si Radyo Man Chief Tech Alvin Castillon at si Radyo Man Eric Ricardo Madamba Jr. Morning kay Fatima Otto Abdullah Ayob sa Esteras RH9. Ito po yung Radyoman Michael Aswan. Salamat po sa inyong pakikinig. Good morning.